Magandang araw po. Ako po si Tessa ng Mabalacat, Pampanga. Taong 2008 nang una akong maka-experience ng isang paranormal activities. Nasa 4th year high school po ako nang mangyari iyon, sa bahay mismo ng mga lolo't lola ko na magulang ni Papa. Halos magkakatabi lang po ang bahay nila lolo at ng mga anak nila. Gusto kasi nila na kahit may kani-kanya ng pamilya ay magkakalapit pa din ang mga anak at apo nila. Ganoon kasi sila ni Lola. Sobrang close at sweet kahit matatanda na. Ganyan sila magmahalan. Kaya naman, literal na halos gumuho ang mundo ni Lola sa biglaang pagkamatay ni Lolo dahil sa atake sa puso. Hindi siya na-ospital kaya sobrang nabigla kaming lahat. Lalo na nga si Lola na mula nang mawala si Lolo ay para na ring nawalan ng buhay. Lagi siyang umiiyak at hindi makausap. Hindi rin nagkakakain. Lagi niyang sinasabi na gusto na niyang sumunod kay Lolo. Yung dating malakas at masiglang lola namin ay biglang nanghina dahil na rin sa sadyang pagpapabaya niya sa sarili. Nung una ay halinhinan kami sa pagbabantay kay Lola. Pero since ako naman yung masasabi kong paboritong apo at pinakamalapit sa kanila, nag-volunteer na ako na lumapit sa bahay ni Lola para masigurong may kasama siya buong maghapon at magdamag. Kahit anong pilit kasi namin ay ayaw magpa-ospital ng Lola. Doon daw sa bahay nila siya maghihintay ng pagsundo sa kanya ni Lolo. Kapag nagsasalita ng ganoon si Lola ay hindi namin maiwasang kilabutan. Sa pagstay ko kina Lola ay doon na nga po nagsimula yung mga kakatuwang pangyayari na naranasan ko. Lagi akong may pakiramdam na kahit kami lang talagang dalawa ni Lola sa oras na yun ay parang may iba pa kaming kasama na kumikilos-kilos doon. Lalo na sa kusina na lagi kong nakikitaan ng basong pinagkapihan. Partikular yung baso ni Lolo na hindi ko alam kung bakit litaw na litaw, gayong itinago na yon ni Mama. Isang gabi, habang natutulog ako sa kutson na inilatag ko sa ibaba ng kama ni Lola, ay bigla akong naalimpungatan. Naririnig ko ang boses ni Lola na parang may kausap. Nagbangon ako para silipin siya at nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo sa kabilang side ng kama. Nakataas ang mga kamay sa ere na tila may kayakap. Nangilabot ako nang madinig ko si Lolang umiiyak at may tinatanong kung kailan ba siya isasama nito at naiinip na daw siya. Sa tipo ay parang si Lolo ang kinakausap niya. Nakaramdam ako ng takot pero agad akong tumayo at umikot sa side na yon para muling ihiga si Lola. Sabi niya ay nandoon ang lolo ko kaya magmano daw ako. Pilit ko siyang pinapakalma at sinasabing wala doon si Lolo. Pero ayaw niyang tumigil dahil naghihintay daw ang lolo sa pagmano ko. Para lang tumigil na siya at kumalma ay itinaas ko ang kamay ko para kunwaring magmamano. Pero bigla akong napapitlag nang tila may totoong kamay nga akong nahawakan, gayong wala namang ibang tao doon. Napaatras ako at nagtayuan ang balahibo ko sa takot. Naulit pa uli ang mga ganoong eksena kung saan bigla na lang nakakabangon si Lola sa kalaliman ng gabi at tila nakikipag-usap kay Lolo. Gising ako pero pinapakiramdaman ko na lang siya.
natatakot na ako bumangon kasi baka sa sunod ay makita ko na talaga si Lolo. Kahit na nga parang ramdam ko na rin talaga ang presensya niya dahil sa kakaibang lamig na bumabalot sa kwarto. Naikwento ko kina Mama at Papa yung mga nangyayaring yon, maging sa mga pinsan ko. Bilib daw sila sa akin dahil hindi ako natatakot samahan si Lola. Takot nga kako ako pero nilalakasan ko lang ang loob ko dahil naawa ako kay Lola. Sina Papa naman ay nag-aalala. Hanggang isang gabi, muli akong naalimpungatan nang makarinig ako ng isang lumang tugtugin na nagmumula sa sala. Biglang balikwas ako at laking gulat ko nang makita kong wala sa kama niya si Lola. Hangos na lumabas ako ng kwarto. Pagdating ko sa sala ay biglang nanayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Nang makita kong nagsasayaw ng sweet na saliw ng lumang kanta na yon si Lola at si Lolo ko. Tumingin at ngumiti pa sila pareho sa akin. Nanlalaki ang mata ko at sa takot ay napakaripas ako ng takbo pauwi sa amin. Ginising ko sina Mama at nanginginig pa ang buong katawan na sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Agad silang nagsamahan sa akin pabalik sa bahay nila Lola pero wala na sila sa sala. Pagpasok namin sa kwarto niya ay nandoon at latag na ang katawan niya sa kama at wala ng buhay. Hindi ako makapaniwala nun. Iyak ako ng iyak kasi kitang-kita ko na malakas na siya at nagsasayaw sila ni Lolo ko. Pilit naman akong pinakalma nila Mama at sinabi na baka isang aparisyon na lang ang nakita ko, na malamang daw ay sinundo na talaga ni Lolo ang lola ko para magkasama sila sa araw na yon na anibersaryo ng kasal nila. Ito po ang unang beses na nagpadala ako ng story dito. Base po ito sa totoong karanasan ko na tungkol sa kapitbahay kong lolo at lola. Tawagin niyo na lang po akong Joycel. Si Lolo at Lola naman ay itatago ko na lang sa pangalang Lolo Jesus at Lola Carmen. Parehong nasa mahigit 70 na ang edad nila. Kapitbahay po namin sila sa isang barangay dito sa Victoria. Maliit pa lang ako ay nakamulatan ko nang silang dalawa lang ang magkasama sa buhay kasi ay hindi sila biniyayaan ng anak. Pero hindi naging hadlang yon para maging masaya ang pagsasama nila na parang halos perpekto na. Sakto lang ang antas ng pamumuhay nila. Hindi mayaman pero hindi rin naman masasabing mahirap. May mini groceries at bigasan sila na halos kumpleto na sa lahat ng kailangan mo. At nakakatuwa sila kasi tuwing linggo ay meron silang me time. Sarado po ang tindahan nila kapag ganon. Nagsisimba sila, kumakain sa labas, kung minsan ay namamasyal gamit yung e-bike nila. Kung minsan naman ay nagna-nightwalk lang sa kahabaan ng barangay namin habang magka-holding hands. Pero ang hindi talaga mawawala ay ang pagbibidyoke nila tuwing linggo ng hapon. Nasanay at naaliw namang makinig ang mga tao doon dahil parehong maganda ang mga boses nila kahit may edad na at puro luma ang mga kinakanta. Malalayo din ang pagitan ng mga bahay doon kaya wala naman silang naiistorbo. Kilala rin silang mabubuti at matulunging tao. Kaya naman nagimbal at nalungkot ang lahat nang isang araw ay natagpuan na lang silang magkayakap na nakahundusay
at tadtad ng mga saksak sa loob ng bahay nila. Pagnanakaw daw ang motibo. Malaking kawalan sila sa lugar namin. Pero para sa amin na malapit na kapitbahay nila ay hindi naman talaga sila nawala. Dahil mula nang mamatay ang mag-asawa ay tila hindi naman sila umalis sa bahay nila. Katunayan ay saksi kami ng pamilya ko sa mga kakatwa at kababalaghang nangyayari doon. Sigurado naman kami na wala talagang ibang taong makakatira doon. Kaya katakataka na sa paglipas ng ilang linggo ay nanatiling maayos ang bakuran nila na puno ng mga halaman ni Lola Carmen na tila may nag-aalaga pa din dito. At yung e-bike nila na kung kailan wala na sila at malaya nang makukuha ng sino mang magtatangka dahil nakaparada lang sa loob ng bakuran ay ni walang nagtatangkang nakawin ito. Pero minsan daw ay nakita ni Papa na galing ito sa labas at ipinarada ng maayos sa loob kahit wala namang taong nagmamaneho. Kalalaking tao pero napatakbo nga si Papa sa takot. Madalas din na may nakikita kaming anino ng 2 tao sa loob ng bahay. Isang matangkad na payat at ang isa ay may kaliitan na tumutugma sa mag-asawa. Sa tuwing makikita namin ang mga yun ay nagkakatakutan talaga kami. Isang hapon, araw ng linggo yun, natutulog ako nang magising ako dahil may narinig akong tila kumakanta ng mga lumang awitin. Kinilabutan ako dahil pamilyar sa akin ang kanta at boses ng kumakanta. Bigla akong napabangon at hinanap si Mama. Paglabas ko ay nakita kong kausap ni Mama ang isang matandang kapitbahay namin at tila pareho silang takot sa pinag-uusapan nila. Naririnig din pala nila yung kumakanta. May nagbibidyoke nga sa bahay nila Lolo Jesus at kung papakinggan mong mabuti ay boses iyon ng 2 matanda na nagduduwet sa pagkanta. Pare-pareho kaming nangilabot at nagtayuan ang balahibo. Tinawag namin si Papa at pinatignan. Nadinig din pala yun ni Papa. Pero bago pa siya makalapit sa bahay nila Lolo ay bigla namang nawala ang kumakanta. Pero sigurado kami na doon talaga galing ang boses. Ilang beses pang naulit yun tuwing linggo ng hapon at madami na din ang nakakadinig. Kaya kumalat ang balita at mula nun ay kinatakutan na ang bahay nila Lolo at Lola. Pero ang hindi ko makakalimutan ay nung minsang ginabi ako ng husto sa pag-uwi. Habang patawid ako ay natanawan ko na ang 2 taong naglalakad palabas ng looban namin. Magkahawak kamay sila. Sumasal ang tibok ng puso ko dahil kahit malayo at medyo may kadiliman sa bahaging yun ay hindi ako pwedeng magkamali na sina Lolo Jesus at Lola Carmen yun. Agad nangatal ang buong katawan ko sa nerbiyos at hindi ko alam ang gagawin. Nasa gitna ako ng kalsada at may paparting ng sasakyan sa likod ko kaya napilitan na akong ituloy ang pagtawid. Nangangalisag ang balahibo ko nang magkalapit na kami. Lalo na nang makita kong nakatingin at nakangiti sila sa akin. Hindi ko na nagawang gumanti ng ngiti dahil nahimatay ako sa sobrang takot. Nang magkamalay ako ay nasa bahay na ako at nagkanda iyak ako habang kinukwento ko kina Mama at Papa ang nakita ko. Ilang linggo mula noon ay nabalitaan namin ang pagkahuli sa pumaslang kina Lolo. Matapos yun ay
natigil na ang mga nakakakilabot na pagpaparamdam nila Lolo Jesus at Lola Carmen dahil nakamit na nila ang hustisyang siya palang hinihintay nila, kaya nananatili pa sila doon sa bahay nila. Elma po ang pangalan ko. Matagal na din po akong naghihintay ng pagkakataong makapagpadala ng istorya ko dito. Pero ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na maibahagi ang naging karanasan ko. Tungkol po ito sa Lolo Fidel at Lola Benita ko. Pero hindi ko po sila tunay na kadugo. Legal na ampon po nila ako. Wala silang anak na 2, pero may itinuring na anak na babae si Lolo Fidel, si Ate Feliza. Anak siya ng unang asawa ni Lolo na namayapa na, kaya si Lola Benita na ang nagpalaki sa kanya. Pero hindi ko na siya inabot dahil bago pa man daw nila ako mapulot ay lumayas na ito sa poder nila dahil likas na salbahe ito at sawail. Mula nang umalis ay hindi na ito nagpakita sa kanila. Hanggang sa nabalitaan na lang nila na nagkapamilya na ito. Pero noong namatay si Lolo Fidel ay bigla na lang itong sumulpot sa bahay namin sa mismong araw ng libing ni Lolo. Pero hindi lang pala pakikipaglibing kundi para kamkamin ang bahay na sabi niya ay pagmamay-ari ng nanay niya. At dahil wala na daw ang tatay niya, ay wala na daw karapatan doon si Lola Benita. Nanlumo si Lola na kung kailan wala si Lolo Fidel ay saka ito nagbalik para manggulo at palayasin sila sa bahay. Mabait pa nga daw siya noon ayon kay Ate Feliza dahil binigyan pa sila ng 1 buwang palugit bago palayasin sa bahay. Buong buhay ni Lola ay nakadepende lang siya kay Lolo Fidel, kaya nang mawala ito ay hindi niya alam kung anong gagawin. Naubos ang kabuhayan nila sa pagpapagamot kay Lolo at wala na halos natira sa kanya kundi ang bahay na yon. Tapos ay pinapaalis pa siya. Ayaw daw niya ng gulo dahil kilala niya ang ugali ni Feliza. May edad na si Lola at ako naman ay nasa huling taon pa lang ng high school. Kaya hindi ko din talaga alam kung anong magiging kapalaran namin ni Lola. Nasa malayong probinsya kasi ang mga kamag-anak niya. Kasabay ng sunod-sunod na pangaharas sa amin ni Ate Feliza ay ang pagpaparamdam naman ng kaluluwa ni Lolo Fidel sa amin ni Lola Benita. Nung una ay kay Lola lang siya nagpapakita sa panaginip. Laging nagigising si Lola na umiiyak tapos ay ikukwento niya sa akin. Binibilin daw siya nito na kahit anong mangyari ay huwag silang aalis sa bahay namin dahil siya ang may karapatan doon. Sinabi ko kay Lola na baka yun naman ang totoo pero wala daw siyang katibayan na may karapatan siya sa bahay na yon. Si Lolo Fidel lang daw ang nagsasabi na may karapatan siya pero sa panaginip lang yon. Hindi naman daw niya pwedeng ipaglaban ang panaginip lang. Nawawalan na ng pag-asa si Lola noon kaya nag-uunti-unti na siyang magligpit ng mga gamit namin. Sabi niya ay uuwi na lang kami sa mga kapatid niya sa Leyte. Hanggang isang gabi, kapapatulog ko lang kay Lola noon dahil masama ang pakiramdam niya nang bigla akong matigilan. Pagdaan ko kasi sa harap ng antigong cabinet nila ay nakita ko sa salamin ang refleksyon ni Lolo Fidel na nakatayo suot ang barong na ipinamburol niya. Nangilabot ako
at muntik nang mapasigaw, pero pinigilan ko agad dahil baka magising si Lola. Nilibot ko ng tingin ang paligid pero wala naman doon si Lolo, kundi nasa salamin lang. Nanginginig na ako sa takot nun, pero hindi ko magawang makaalis sa kinatatayuan ko. Inisip ko pa na baka nananaginip lang din ako gaya ni Lola o di kaya ay guni-guni ko lang, kaya kinurot ko ang sarili ko. Nasaktan ako, kaya sigurado akong totoong aparisyon ni Lolo Fidel ang nakikita ko. Malungkot na nakangiti sa amin si Lolo. Hindi ko siya maalisan ng tingin dahil parang may gusto siyang sabihin sa akin. Maya-maya ay hinaplos niya ang salamin habang nakatitig sa akin. Nagtaka ako sa gawin niya pero napaisip ako na parang may gusto siyang ipahiwatig. Kaya kahit nanginginig ako ay dahan-dahan akong lumapit sa salamin ng cabinet at sumipat-sipat doon. Napansin ko na may crack na yung ibabang bahagi ng salamin na bigla na lang nabasag nung hawakan ko. Natakot ako kaya agad akong napatingin sa refleksyon ni Lolo na nakangiti at patango-tango sa akin. Pagtingin ko uli sa bahagi ng salaming nabasag ay tumambad sa akin ang isang envelope na nang buksan ko ay nanlaki ang mata ko dahil sa maraming perang nasa loob nun. May papel din doon na pirmado ni Lolo at nagsasabing nakapangalan kay Lola Benita ang bahay namin. Hindi ako makapaniwala pero laking tuwa at pasasalamat ko sa natuklasan ko. Umiiyak na tinignan ko ang aparisyon ni Lolo mula sa salamin at umusal ng pasasalamat. Nakangiti at masaya na ang mukha ni Lolo dahil naipaalam niya na sa amin ang sekretong itinatago pala niya. Kahit nasa kabilang buhay ay hindi pa rin niya kami pinabayaan, lalo na si Lola na alam niyang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Tawagin niyo na lang po akong Kat. Ang isishare ko po sa inyo ay maaring hindi yung typical story na nakakatakot talaga. Pero isa po ito sa mga naging experience ko na nagbigay talaga sa akin ng matinding kilabot. Nangyari po ito way back 2013 sa probinsya ng mga lolo't lola ko na parents ni Mama. Nasa college na ako ng time na yon. Ipinatawag ni Tita Marga si Mama dahil nagdedelikado na daw si Lola Esther at kailangan na niyang umuwi doon sa kanila kung gusto pa niyang abutan ng buhay si Lola. Kaya dali-dali siyang gumayak at isinama ako since bakasyon naman namin noon. Laking gulat namin nang datnan namin siyang halos butot balat na at sobrang laki ng itinanda na ni hindi nga namin agad nakilala. Malayo na sa itsura niyang glamorosa. Sabi ng Tita Marga na kapatid ni Mama ay cancer ang naging sakit ni Lola. Ang pinagtataka lang nila ay kung bakit sobrang bilis naman na nagkaganon siya. Wala pa daw isang buwan mula nang madiagnose siya at wala pa nga halos pinagdadaan ng therapy ay bumagsak na ng husto ang katawan niya. Sa edad na 65 ay masigla at malakas pa ang katawan ni Lola. Kaya nga siya pa din ang personal na nag-aasikaso ng mga pwesto nilang grocery at manukan sa palengke. Hiwalay na kasi sila ni Lolo Gary. May ilang taon na ang nakararaan. Mas pinili nitong sumama sa isang babaeng dayo lang daw doon at malayong malayo sa itsura kay Lola. Kaya
hinuha ng lahat ay ginayuma lang nito si Lolo Gary. Ilang araw pa lang kaming nakakarating doon ay bumigay na agad si Lola Esther na para bang hinintay lang kami. Nung dalhin na siya sa punerarya at eembalsamuhin na ay ipinatawag sila ng embalsamador dahil pasintabi po sa lahat. May nakita daw mga uod at insekto na lumalabas sa ilong at tenga ni Lola. At ang sabi ng embalsamador ay hindi daw sakit ang ikinamatay ng Lola kung hindi barang. Nang hilakbot sina Mama at napaisip kung sino ang pwedeng gumawa nito sa lola ko. Kung gusto daw nilang malaman, sabi ng embalsamador ay ipapatawag niya ang tatay niyang albularyo. At dahil hindi rin matanggap nila Mama na namatay si Lola ng ganun-ganun lang, ay pumayag silang makipag-usap sa matandang albularyo. Matapos suriin nito ang bangkay ni Lola ay kinumpirma nitong nabarang nga si Lola at ang may gawa ay isang taong may malaking inggit at galit sa kanya. Kung ganon ay tama nga ang bulong-bulungan na nadinig ko sa mga tao doon na may sumalbahe daw kay Lola. Tinanong ni Tita Marga kung ano ang pwede nilang gawin para malaman kung sino ang gumawa noon. Sinabi ng albularyo na may gagawin siyang ritual pero kailangan daw ay matibay ang dibdib nila kung talagang gusto nilang malaman at makaganti sa gumawa noon kay Lola. Pero nung sinabi ng matanda ay nagbago ang isip ni Mama dahil hindi raw niya kayang gawin yon. Ipagpasa Diyos na lang daw nila ang lahat at bahala na ang gumawa noon na usigin siya ng konsensya niya. Pero salungat doon si Tita Marga na pursigidong malaman ang totoo dahil may hinala na siya kung sino ang gumawa noon kay Lola. Hindi na napigilan ni Mama ang kapatid niya nang sundin nito ang sinabi ng albularyo. Sa utos ng matandang albularyo, noong araw ng libing ni Lola ay isinagawa ni Tita Marga ang bilin nito. Bago ipasok sa nitso ay pinalayo muna nila ang mga nakipaglibing, kabilang na si Lolo Gary na nagawa pa talagang magpakita kina Mama at kasama ang babaeng ipinagpalit nito kay Lola. Nagpigil lang ng galit si Mama na harapin si Lolo Gary dahil ayaw niyang gumawa ng eksena. Binuksan ni Tita Marga ang takip ng kabaong ni Lola at sa pagkagimbal naming lahat ay walang pag-aalinlangang itinarak ni Tita ang may kahabaang pako sa noo ni Lola gamit ang martilyo. Napahumindang ako dahil hindi ko alam na may ganoong gagawin sa bangkay ni Lola. Napatingin ako kay Mama at nagtatanong kung bakit ginawa iyon ni Tita Marga dahil sa tingin ko ay binastos niya ang bangkay ng lola ko. Pero umiyak lang si Mama at sinabing alam ni Tita Marga ang ginagawa niya. Matapos iyon ay bigla na lang nangisay at tumumba sa sementeryo si Lolo Gary at ang babae nito. Sabay na nagbukal ng dugo sa ilong, bibig at tenga ng mga ito. Bumukas ang matinding galit sa mukha nila Mama at Tita Marga nang makitang nagkaganoon sina Lolo dahil ang ibig sabihin daw nito ay sila ang bumarang kay Lola. Iyon ang sinabi ng albularyo na paraan para malaman kung sino ang bumarang kay Lola at maibalik sa mga ito ang ginawa nila. Hindi naman kami makapaniwalang na kayang gawin iyon ni Lolo Gary sa sarili niyang asawa. Kahit pa nga utos iyon ng kinakasama niyang may malaking galit at inggit kay Lola Esther.
Hello po sa inyo. Dati ay silent reader lang po ako dito. Gusto ko lang po talagang makinig ng mga stories since mahilig talaga ako sa mga horror. Pero this time, gusto ko naman na mag-share. Hindi nga lang sa akin yung karanasan, kundi sa papa ko na palagi niyang kinukwento sa aming magkakapatid mula pa nung bata pa kami. Karanasan niya ito noong bata pa siya at kasalukuyang nag-aagaw buhay ang magulang niya. Nangyari daw po yun sa lugar nila sa Maasin. Nagkasakit daw ang nanay niya noon at pinipilit nila ng tatay niyang dalhin siya sa ospital, pero ayaw magpadala ni Lola dahil bukod sa napakalayo ay wala daw silang pera. Sabi naman daw ni Lolo at papa ko ay huwag intindihin ang panggastos at magagawa nila ng paraan yon kapag nasa ospital na siya. Pero tigas daw ng tanggi nito hanggang inabot na nga sila ng gabi. Lalo na silang mahihirapan noon dahil pati sasakyan ay wala na din silang makukuha. At habang paggabi ay lalo pang sumasama ang pakiramdam ni Lola. Kaya nagsisi si Lolo at Papa kung bakit hindi pa nila pinuwersang dalhin siya sa ospital. Wala pa naman silang ibang kasama doon kundi si Utoy na nakababatang kapatid ni Papa. Bandang 8:00 daw noon nang magsimulang makaamoy sina Papa ng mabaho at malansang amoy. Naalerto daw si Lolo at sinabi kay Papa na ayun na nga ba ang sinasabi niya kaya gusto niyang maialis doon si Lola. Nag-uumpisa na silang lapitan ng wakwak. Hindi kaila kay Papa ang tungkol sa mga ganoong eksena kapag meron may sakit sa bahay. Pero nagtaka siya dahil dinig niya ay nasa malayo naman iyon. Pero sabi daw ni Lolo ay huwag magpalinlang dahil ang malayong tunog ay nangangahulugan na nasa malapit lang ito. Sabay turo nito sa bote ng langis na nasa altar at kumukulo. Senyalis ito na mayroon ngang wakwak o aswang sa paligid. Bigla daw naalarma si Papa sa narinig at nataranta siya. Agad niyang kinuha ang mga gomang gulong sa ilalim ng mesa ng kusina at iniabot sa tatay niya, pati na din ang buntot pagi. Habang inutusan naman niya si Utoy na magsaboy ng asin at bawang sa mga bintana at pinto. Natatakot man ay agad itong sumunod. Kumpleto sila ng mga pananggalang dahil sa lugar nila ay may mag-asawa silang pinaghihinalaan na mga aswang. Dahil hindi pa sila makakalabas para sunugin ang goma ay iwinasiwas lang muna ni Lolo sa ere at mga haligi ng bahay ang buntot ng pagi habang minumura para maitaboy ang sinasabing wakwak. Maya-maya ay lumakas ang tunog at tumigil ang pagkulo ng langis. Tanda na lumayo na ang mga wakwak. Sinabihan siya ni Lolo na maging alerto at huwag makampante dahil siguradong babalik uli ang mga yon. Sinamantala naman iyon ni Lolo at agad sinindihan sa di kalayuan ang goma para hindi basta makalapit ang mga wakwak. Pinatulog na nila si Utoy at pinatabi kay Lola habang sila ni Lolo ay matyagang nagbabantay. Nakapwesto siya sa pinto ng kwarto nila Lola habang si Lolo naman ay palakad-lakad habang hawak sa isang kamay ang latigo. Pero di nagtagal, tinalo ng antok si Papa at hindi napigilang mapikit. Ganon din si Lolo na nagkakanda tumba na sa upuan sa sobrang antok. Kaya hindi nila napansin ang biglang pagkulo uli ng langis na nasa bote. Nagulantang na lang sila nang may biglang bumagsak sa bubungan. Napabalikwas ng tayo si Papa at Lolo na agad lumabas. Bitbit ang latigo kasunod si Tatay na hawak naman ng asin at bawang.
Nawala sa loob nila na si Utoy lang ang naiwan sa tabi ni Lola. Kaya napatakbo sila pabalik nang marinig ang malakas na sigaw nito. Nakasiksik si Utoy sa isang sulok at takot na nakatingin sa bintana. Nakita ni Papa doon ang isang itim na pusa na hindi ordinaryong laki at may mapupulang mata. Patakas na sana ito pero naipit ang ulo kaya hindi agad nakaalis. Mabilis na sinabuyan ni Papa ng asin ang pusa. Sapol ito sa mata. Namilipit daw ang pusa at sa kapipiglas ay nakawala ito sa pagkakaipit at nakatakas. Nang matiyak na ok lang si Lola ay binalikan daw niya si Lolo na naabutan pa niyang hinahagupit ang paa ng wakwak. Pero nagawa daw nitong makatakas. Saglit daw natulala si Papa dahil kahit matagal na niyang naririnig ang tungkol sa kanila ay first time niya lang nitong nakita sa personal at talagang nakakapangilabot daw ang itsura. Kinabukasan ay hindi na nila hiningi ang pahintulot ni Lola at agad na nilang dinala ito sa ospital. Pero pagkaraan ng ilang araw na pagkaka-confine ay bumigay din ang katawan ni Lola. Nung nakaburol na daw ito ay hiningi ni Lolo ang tulong ng mga barangay para mabantayan ang bangkay ni Lola. Sa burol ay lumitaw. Bagamat hindi makalapit ang mag-asawang pinaghihinalaan nila, ang babae ay nakabenda ang isang mata at lapnos ang kalahating muka at ang lalaki naman ay paika-ika. Naalala nila ang pusang nalapnos ang muka at mata dahil sa isinaboy niyang asin at yung wakwak na nilatigo ni Lolo sa paa. Nagkataon lang kaya ang lahat? Good morning po. Alili ang pangalan ko at nakatira po sa isang liblib na barangay sa probinsya namin. Isang kakaibang karanasan po ang nangyari nung nasa second year high school pa lang ako. Dati po talaga, lagi akong napapagalitan ng nanay at tatay ko kasi daig ko pa ang mga kuya ko. Lagi akong nasa layasan. 4 po ang kuya ko at nag-iisa lang po akong babae, pangalawa sa bunso. Hilig ko po magpagala-gala, tambay sa kung saan-saan. May pagka-boyish kasi ako. Hindi naman ako tomboy, pero parang lalaki raw ako kumilos, haragan. Sa kakagala ko po ay napadpad ako sa dulo ng barangay namin. Dati ko nang napuntahan yon, pero pinagbawalan kami nila nanay na magpunta banda ron. Marami raw kasing engkanto. Baka maengkanto kami. Dati ko na rin pong nakita ang mag-asawang matanda na naninirahan doon. Maaga pa naman nun kaya naisip kong lapitan ang kubo. Nakita ko kasing nagtatahip ng bigas ang matandang babae. Nang makita niya akong papalapit ay ngumiti siya. Nung makalapit na ako, tinanong niya ako kung anong kailangan ko. Sabi ko wala po. Gusto ko lang panoorin ang pagtatahip niya ng bigas. Buti raw hindi ako natakot na pumunta sa gawin nila at nilapitan ko pa raw talaga sila. Kasi ang ibang kabataan daw ay parang natatakot sa kanila. Iniiwasan silang mag-asawa. Sabi ko naman, hindi ako natatakot kasi mukha naman silang mabait. Tapos nakipagkwentuhan ako sa kanila. Yun na po ang naging simula ng madalas kong pagbisita sa 2 matanda na kalaunan ay tinawag kong lolo at lola. Hindi ko sinasabi kina nanay ang tungkol doon dahil sigurado namang pagagalitan nila ako at pagsasabihan na
huwag na ulit pupuntahan ang dalawang matanda. Hanggang isang araw po ay may ipinagtapat sa akin si Lola sa muling pagdalaw ko sa kanila. Sabi niya, baka sa susunod na punta ko ay wala na sila. Nagtaka po ako kung bakit. Tinanong ko kung saan sila pupunta at kung hindi na ba sila babalik. Si Lolo ang sumagot. Sabi niya, tapos na raw kasi ang palugit ng pamamalagi nila sa lupa. Nagulat ako. Natanong ko tuloy kung mamamatay na ba sila at bakit alam nila. Nagkatinginan sila at sabay pang tumawa. Hindi raw, pero kailangan na raw nilang bumalik sa tunay nilang mundo. Sabay turo sa puno ng mabolo sa gilid ng bahay nila. Doon daw ang lagusan kasi sila ay mga engkanto. Nabigyan lang sila ng pagkakataon na makapamuhay ng normal sa lupa ng mga tao, pero may hangganan at dumating na ang takdang oras ng hangganan nila. Hindi ako naniwala sa kanila. Nasa isip ko, baka pinaglalaroan lang nila ako at tinitignan kung ano ang magiging reaksyon ko. Kaya sinakyan ko lang sila. Sabi ko, kahit saan sila magpunta ay palagi silang mag-iingat, lalo at matatanda na sila. Sabi pa ni Lola, huwag daw akong mag-alala. Pagbalik nila sa mundo nila ay babalik din sila sa kanilang kabataan. Wala raw lolo at lola sa mundo nila. May hangganan ang pagtanda. Namangha ako. Mapapasana all ka na lang. Pareho silang lumapit sa akin. Tinanong ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanila. Sabi ko ayoko kasi mahal ko ang pamilya ko. Ayoko silang iwan. Hinaplos ako ni Lola sa buhok at sabi, tama raw ang desisyon ko. Tapos nagpasalamat sila sa akin na sa mga huling sandali nila sa mundo ng mga tao ay nakilala nila ako. Hindi pa rin ako naniwala sa mga sinasabi nila, pero sinasakyan ko na lang. Kunwari ay naniniwala ako. Sabi pa nila, bukas paglubog ng araw ay tatawid na sila sa lagusan. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Naiisip ko kung ano kaya talaga ang ibig sabihin ng dalawang matanda. Nagmamadali akong pumunta ulit sa kubo nila. Saktong papalubog na ang araw. Tumatakbo ako kasi tumakas lang ako sa amin. Pagdating ko sa kanila, nakita kong palabas sila ng kubo. Nagtago ako dahil gusto kong makita kung anong gagawin nila at saan ba talaga sila pupunta. Nakita ko na lumakad sila papunta sa likod ng punong mabolo, pero hindi ko sila nakitang lumabas sa kabilang side. Nagtataka ako kaya lumapit ako para malaman kung nagtatago lang ba sila sa likod ng puno. Baka kasi nakita nila ako at pinaglalaroan lang ako. Pagpunta ko sa likod ng puno, gulat na gulat ako nang ang tanging makita ko na lang ay ang mga damit nila. Napatingala pa ako sa puno. Hinanap ko sila sa paligid dahil wala naman silang pwedeng puntahan na hindi ko makikita. Gulong-gulo isip ko, baka nga totoo na mga engkanto sila. Sa takot ay nagmamadali na akong tumakbo. Wala akong pinagsabihan maski sino sa amin, pero hindi na ako bumalik sa kubo nila lolo at lola. Ako si Isabela, dalaga at mula sa probinsya. Hindi ko na po babanggitin pa ang ibang pagkakakilanlan sa akin. Gusto ko lang ibahagi ang naranasan ko tungkol sa aswang. Medyo dalaga na po ako nung naranasan ko yon
at grade 10 na po ako noon. Galing ako sa school at kasalukuyang naglalakad pa uwi sa bahay ko. May natanaw ako na may mga gamit doon sa bakuran ng kapitbahay namin. Siguro ay may titira na roon. Matagal na kasing walang nagmamay-ari nun. Namatay kasi ang may-ari nun sa hindi malaman na dahilan. Mag-isa lang siya kaya nung namatay siya, walang nagmana nung bahay niya. Hindi rin kasi namin kilala yun dahil hindi siya kumakausap ng kung sino man at lagi kaming di pinapansin kapag sinusubukan namin siyang kausapin. Lalabas nga lang yun tuwing gabi. Gabi siguro ang trabaho. Tapos kapag umaga ay di mo aakalain na may nakatira pala roon. Ang usap-usapan nga nila aswang daw yun, pero di naman ako naniniwala. Pagka-uwi ko sa bahay ay napag-uusapan namin ni nanay yung bagong kapitbahay namin. Matandang lalaki pala. Sabi ng nanay ko, sinubukan daw niyang kausapin at makipagkaibigan doon sa bagong kapitbahay namin. Kaso tinignan lang siya saglit at nagpatuloy na sa gawain. Binigyan pa nga raw niya ng pagkain pangsalubong sa paglilipat nila, pero hindi rin siya pinansin kaya umuwi na lang ng masama ang loob. Nagbibiruan pa kami na baka kamag-anak nga nung dating may-ari dahil parehas ng ugali. Hinayaan na lang namin yon dahil hindi naman namin sila pipilitin kung ayaw nila. Pagkalabas ko ng bahay ay may nakita akong lolo na nakaupo at nakasilip sa bintana ng kapitbahay. Nakatingin siya sa akin. Medyo nawiwirduhan nga ako Lumakad ako ng ilang hakbang at paglingon ko ulit ay nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi ko na pinansin at umalis na ako ng tuluyan. Pumunta kasi ako sa kaibigan ko para gumawa ng takdang aralin, si Goryo. Kinuwento ko rin sa kanya yung nangyari at pinagtawanan pa ako. Baka raw gusto ako nung lolo. Ilang linggo ang lumipas at ganun pa rin ang matandang lalaki na kapitbahay namin. Lagi siyang nakatingin sa akin kapag nadadaan ako roon. Sabi naman ni nanay ay hindi siya tinitignan. Kinikilabutan na nga ako dahil nakakatakot na ang titig niya. Isang araw, pagbukas ko ng pinto ay may nakita akong patay na manok sa harap ng pintuan namin. Napasigaw ako sa gulat at tinawag si nanay. Sakto at dumating noon si Goryo. Siya ang naglinis ng patay na manok. Habang nagkukwentuhan kami sa loob ng bahay ay may nabanggit si Goryo. Habang tinatapon daw namin ang manok sa basurahan ay nakita niya ang lalaking kinukwento ko sa kanya. Nakatingin daw yun ng masama at nakakunot ang noo sa kanya. Parang galit. Sabi ko ay wag na lang pansinin dahil di naman lumalabas ng bahay nila yun at laging hanggang tingin lang. Binaliwala na lang namin ni Goryo at nagpatuloy sa kwentuhan. Si Goryo na ang laging napunta sa amin dahil lumipat na sila ng bahay. Malayo kaya hindi na ako pinapayagan ni nanay pumunta. Sabi ni Goryo ay ganun pa rin ang matandang lalaki sa kapitbahay. Laging galit ang titig sa kanya. Kinabukasan ay hindi pumunta si Goryo. May usapan kami na gagawa kami ng takdang aralin. Nagpaalam ako kay nanay dahil sabi ko ay nag-aalala ako. Pumayag naman ang nanay ko. Pagdating ko sa bahay nila Goryo ay agad niya akong niyakap at natatarantang kwento ang nangyari sa kanya. Umalis daw kasi sila kahapon at gabi na nakauwi.
Pupuntahan niya raw sana ako kahit gabi na, kaso may humarang sa kanya. Inatake raw siya ng aswang at sigurado siya na ang kapitbahay ko raw ang umatake sa kanya. Ang matandang lalaki. Pinakita niya ang sugat na kalmot sa kanyang likod. Nakasisiguro raw siya na ang bagong kapitbahay ko yon dahil nakita niya ang mata nito na parehong pareho sa kapitbahay namin. Namumula ng araw yon. Kahit di niya masyadong nakita ang mukha, pero wangis tao. Madilim na raw kasi at walang ilaw sa dinadaanan. Pinakalma ko na lang siya at pinainom ng tubig. Sinubukan ko rin gamutin ang sugat niya sa likod. Sabi niya ay ihahatid niya na raw ako hanggang sa amin dahil magdidilim na. Natatakot siya na baka mangyari rin sa akin ang nangyari sa kanya. Bilang pangproteksyon ay nagdala siya ng isang tali ng bawang at maraming asin. Kinuha rin niya ang buntot ng pagi ng lolo niya. Hindi ko siya pinigilan dahil naniniwala naman ako sa nangyari kay Goryo. At kagaya nung inaasahan, sinundan pala ako ng kapitbahay namin mula sa amin hanggang kila Goryo. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin pauwi ay lumalakas ang hangin. Kadiliman na kaya takot kaming parehas ni Goryo. Nararamdaman namin ang presensya ng aswang dahil sa mga halaman na naririnig namin. Hanggang sa may narinig kaming sigaw sa likod na bandang taas namin. Paglingon namin ni Goryo ay bumungad sa amin ang lolo na aswang na tila aatakihin na kami. Buti na lang ay nakaiwas kami ni Goryo. Agad siyang kumuha ng asin at isinaboy sa aswang habang nasa lapag at tumumba. Dinig na dinig namin ang pagsigaw niya dahil sa sakit. Agad din kinuha ni Goryo ang buntot pagi at hinampas sa aswang. Napasigaw ulit ang aswang ng malakas dahil sa sobrang sakit. Agad na tumakbo at tumakas iyon palayo. Kami rin ni Goryo ay tumakbo na pauwi. Kwento kay nanay ang nangyari. Pagkalipas lang ng isang linggo ay lumipat na rin kami ng bahay at wala na kaming balita sa aswang na kapitbahay namin. Unang pakilala pa lang sa akin ng asawa ko sa lola niya ay masama na ang kutob ko. Nahalata ko kasi na ayaw sa akin ng lola niya. Ako si Sharon at ang asawa ko naman ay si Andoy. Mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami ay pinapahalata na talaga sa akin ng lola ni Andoy na ayaw niya sa akin. Ilang beses ko nang sinabi yun kay Andoy at ilang beses na rin niyang kinausap ang lola niya, pero ganun pa rin at walang nagbabago. Hindi lang namin pinagtutuunan ng pansin dahil mahal na mahal namin ni Andoy ang isa't isa, kaya kami na lang ang umiiwas sa gulo. Pero isang beses ay sumobra na si lola at naubos na ang pasensya ko. Pansamantala kaming nakatira sa bahay nila Andoy kasama ang lola niya dahil hindi pa tapos mabuo ang bahay namin. Nasa ibang bansa rin kasi ang nanay ni Andoy at matagal nang pumanaw ang tatay niya. Akala ko ay makakaiwas ako sa gulo kung hindi na lang ako kikibuin ng lola ni Andoy, pero mali pala ako ron. Isang beses, habang nagliligpit ako ng mga gamit sa kwarto namin ng asawa ko, ay bigla na lang sumakit ang likod ko. Sobrang sakit nito na para bang kumikirot. Pagkatapos magligpit ay agad akong humiga at nagpahinga. Ilang oras na akong nakahiga ngunit wala pa ring nagbabago.
Tinawagan ko na si Andoy noon dahil hindi ko na makaya ang sakit sa likod ko. Pagka-uwi ng asawa ko galing trabaho ay agad niya akong sinamahan sa ospital. Sabi ng doktor ay wala naman daw silang makita na mali. Nagpa-x-ray na nga rin kami pero wala namang problema sa buto ko. Sabi nila ay baka normal na pagkirot lang yon dahil sa pagod. Alam ko naman sa sarili ko na hindi normal ang nararamdaman ko. Ilang araw ang lumipas at ganun pa rin ang nararamdaman ko. Hindi tuloy makapag-overtime ang asawa ko dahil sa pag-aalala niya sa akin. Habang nakahiga ay naiyak na lang ako sa biglaang sakit na naramdaman ko sa dalawang kamay ko. Sobra rin ang pagkirot at ramdam na ramdam ko ang sakit sa kamay ko. Pag-uwi ni Andoy ay nagpatingin ulit kami sa doktor pero ganun pa rin ang sinabi nila. Nagbigay lang sila ng ilang gamot na pampawala ng kirot sa katawan. Kinabukasan ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Nagising ako sa lakas ng boses ng lola ng asawa ko. Masaya ang tono at para bang nangaasar na tawa. Sabi niya ay malaya at masarap daw talaga gumalaw kapag walang masakit sa katawan. Napakunot noo ako at nainis dahil para bang masaya pa siya na may nararamdaman ako. Sa ilang araw ko sa bahay na nakahiga at nagpapahinga lang ay doon pumasok sa isip ko na baka may kinalaman ang lola ni Andoy sa kalagayan ko. Kahit sobrang sakit ng katawan ko ay pinilit ko na maglinis kahit kaunti sa bahay. Habang naglilinis ay nakita ko ang lola na aalis. Ilang segundo paglabas niya ay palihim ko siya na sinundan hanggang sa makarating kami sa isang tago na bahay. Pumasok siya ron at di ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagpa siya na akong umuwi dahil ayoko namang pumasok sa bahay ng iba. Kinuwento ko kay Andoy kung saan pumunta ang lola niya. Laking gulat niya sa nalaman. Ang bahay na yun daw kasi ay bahay ng kaibigan ng lola niya. Isa raw yun na mangkukulam. Malakas ang kutob ni Andoy na pinakulam ako ng lola niya. Agad din kaming naghanap ng pinakamalapit na albularyo para makontra ang pangkukulam. Tinawas ako ng albularyo bago tanggalin ang bisa ng kulam. Kinumpirma naman ng albularyo na kinulam daw talaga ako at ang lola nga ni Andoy ang tinuturo niya. May kung anong bagay ang albularyo na nilagay sa pagitan ng daliri ko sa kamay at nagsimula siyang magsalita na para bang nag-oorasyon. Habang nasa pagitan yon ng daliri ko ay bigla niya yon pinisil. Nawalan ako ng malay nun. Pagkagising ko ay ayos na ang lahat at wala na ang sakit na nararamdaman ko. Kinuwento lang sa akin ni Andoy na pinasanib ng albularyo ang mangkukulam sa katawan ko at pinahirapan yon para tanggalin na ang pangkukulam sa akin. Inabutan din ako ng kwintas ng albularyo pangkontra sa kulam kung sakaling kulamin ako ulit. Hindi na ako pinabalik ni Andoy sa bahay. Dumiretso kami sa bago naming titirhan at siya na ang naghakot ng mga gamit na naiwan sa bahay ng tiyahin ko. Simula nun ay tuluyan ko nang hindi pinansin at tinanggal ang komunikasyon ko sa lola ng asawa ko. Ako po si Jenica. Kung pwede po sana ay maibahagi ko sa inyo ang karanasan ng mag-asawang matanda na kapitbahay namin. Bagong lipat lang sila sa lugar namin. Itago na lang po natin sa pangalang Lola Agata
at Lolo Kadyo. Dalawa lang po sila sa bahay na paupahan. Hindi naman po sa pamimintas pero si Lola Agatha hindi po siya maganda. Tapos mukhang pabaya pa sa sarili. Halata pong hindi niya sinusuklay ang buhaghag niyang buhok na kulot pa man din. Tapos laging makutim at gusot-gusot ang mga sinusuot niyang damit. Binigyan nga po siya ng mama ko ng mga pinaglumaan ni mamang na duster, pero magaganda pa naman. Kaso hindi pa nakitang sinuot niya. Yung mga mukhang basahan na damit pa rin ang sinusuot niya. Si Lolo Kadyo naman medyo maayos. Lagi lang nakasuot ng puti at short na kaki. Dahil sa hindi kaaya-ayang itsura ni Lola Agatha, kaya yung mga bata po sa amin, lagi siyang tinutokso na aswang. Ang tawag pa nga sa kanya ay Lola Aswang. Parang okay lang naman sa kanya na maging tampulan ng mga tukso ng mga batang kalye sa amin. Si Lolo Kadyo, nakita kong napapailing na lang. Ang hindi na nagustuhan ni Lolo Kadyo ay nung nambabato na ang mga bata. Pinagkakatuwa ang batuhin ang bahay nila. Nang makita ko yun, sinaway ko ang mga bata. Nagpasaway naman sila, pero nung sumunod na araw, inulit na naman nila. Nakita ko dahil nagkataong nakadungaw ako sa bintana namin. Lalabasin ko na sana para sawayin ulit, pero natigilan ako sa sunod kong nakita. Hindi ako natuloy sa paglabas sa pintuan. Nagtago na lang ako at sumilip. Paano'y kitang-kita ko si Lolo Kadyo na nagbago ng anyo. Naging mabagsik ang anyo niya. Namula ang mga mata. Nawala yung eyeballs niya. Yung ilong niya parang tumulis. Tapos naglabas din siya ng pangil. Narinig ko pang binalaan niya ang mga bata na kapag bumalik pa sa bahay nila ay kakainin daw niya sila. Yung mga bata saglit na natulala, dala siguro ng takot. Tapos bigla silang nagtakbuhan palayo. Habang ako ay nanginginig din sa takot sa likod ng pinto namin. Narinig ko pang pinagsasabihan ni Lola Agatha ang asawa niya. Ang sabi niya, hindi raw dapat yon ginawa ni Lolo dahil mga bata lang naman yon. Saka baka magsumbong daw sa mga magulang. Nagalit din si Lolo sa asawa niya. Handa raw siyang harapin ng mga magulang ng mga batang yun dahil hindi natuturuan ng ayos ang mga anak. Baka lapain pa raw niya ang mga yun. Sabi pa ni Lola Kadyo, mapipilitan siyang gamitin ang pagiging tunay na aswang niya kapag may umapi kay Lola. Dahil siya naman daw talaga ang aswang at hindi si Lola. Sinaway siya ni Lola Agatha at baka raw may makarinig sa kanya, mapalipat na naman sila ng lugar ng hindi oras. Ganun pala ang ginagawa nila kapag may nakatuklas sa pagiging aswang ni Lolo Kadyo ay lumilipat sila ng tirahan. Natakot ako pero mukha namang mabait na aswang si Lolo Kadyo at mabait din si Lola Agatha. Kaya hindi ko na lang pinagsabi ang nalaman ko. Tutal naman ay hindi na rin sila binalikan ng mga bata. Siguradong natakot rin sila. Pero makalipas lang ang siguro may 6 na buwan din ay nalaman ko na lang na wala na sila Lola Agatha at Lolo Kadyo sa inuupahan nilang bahay sa tapat namin. Wala namang napabalitang aswang sa lugar. Hindi ko alam ang dahilan ng paglipat ulit nila ng tirahan. Pero sana okay lang sila.